Okay, kamusta po kayo mga kaibigan, mga kapatid? Tayo ay dadako sa ating pag-aaral. Meron isang scientist at ang kanyang pangalan ay si Ian Johnson. Isang science correspondent. At ito po ay naisulat noong June 19, 2017. So bago pa ito. Ang sabi po niya, ang NASA ay mayroon daw sila na-discover na 10 mga planeta na sa labas ng ating solar system na pwedeng mabuhay ang mga tao. At ang sabi pa, at ang mga planetang ito, nakikitaan po nila ng potensyal na pwede nga mabuhay o pwedeng tirhan ng mga tao. At hanggang ngayon mga kapatid, ang mga scientist na ito ay hindi sila tumigil. Bagkus sila ay patuloy na gumagawa ng paraan upang makadiscover pa ng mga ibang mga planeta na kung saan pwede nga tayo mabuhay o pwedeng mabuhay ang tao. Bakit kaya mga kapatid? Bakit mga kaibigan? Sapagkat ang sabi po rito, sabi ng isang scientist, ang ating planeta ay humaharap sa isang crisis. Yung ating planeta ay humaharap sa isang crisis o crisis. Ang sabi po ng banal na kasulatan, kung basahin po natin ang Isaiah 24, talatang 4, ang lupa ay tumatangis at nasisira, ang sanglibutan ay nanghihina at nanglalata, ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. So tama pala ang mga scientists, ano? So kaya naman pala na gano'n na lang kanilang pagsusumikap na makadiscover pa ng mga iba't ibang mga planeta na kung saan pwede mabuhay ang tao, sapagkat nakikita nila na ang ating kalagayan o ang ating panahon o ang ating salibutan ay humaharap sa crisis. Sabi ng isang scientist, ang ating salibutan daw ay matanda na, sakiti na at patungo na sa pagkabulok. So, tama, no? Sapagkat ito mismo ay kinumpirma ng banal na kasulatan. Sabi ng aklat ng Isaiah 24, talatang 4, ang lupa ay tumatangis at nasisira, ang sanglibutan ay nanghihina at nanglalata, ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Ano pa? Isaiah 46, talatang 9, dili-dilihin ninyo ang matagal nang nakaraan, inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at liban sa akin ay walang iba. So sabi ng banal na kasulatan, pagmuni-munihin natin, pagdili-dilihin natin, isipin natin ang matagal nang nakaraan, inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at liban sa akin walang iba. Walang ibang Diyos. Maliban sa Kanya ay walang ibang Diyos. Mayroon tayong isang Diyos na makapangyarihan, nag-iisang Diyos. Nang sabi rito sa talatang 10, isang Diyos na kung saan sa simula pa'y hinulaan ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Mayroong isang Diyos na hinulaan niya na at ipinapahayag niya na yung magaganap sa darating na mga panahon. Dito ang sabi dito, ang Panginoon ay nagbigay ng mga palatandaan, galaw, upang malaman po natin kung ano ang mangyayari sa huling panahon. May mga palatandaan, may mga kaganapan, may mga hula sa Biblia, may mga sinasabi ang Biblia patungkol sa huling kapanahunan. Bago mangyayari, bago dumating ang kakilakilagon na pagbabalik ng ating Panginoon, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nagpapahayag ng una bago pa man mangyayari ang mga bagay na ito.
Ito, buksan po natin, pag-usapan po natin itong aklat po ng Apokalipsis talata 10. Pag-usapan po natin ito. Dito sa Apokalipsis 10 talata 1, sabi dito, at nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog mula sa langit na nagbibihisa ng isang alapa. Sino ang nakakita? Si Juan. At ang bahaghari ay nasa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw, at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy, talata 2, at may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay. At itinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat, at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. So nakita ito ni Juan, Revelador. Sabi niya, mayroong isang pinakamalakas na anghel, makapangyarihan, bumaba mula sa langit, at nabibihisa ng isang alapaa, mayroong baghari sa kanyang ulo, ang kanyang mukha ay nagliliwanag na parang araw, at ang kanyang apoy ay mistulang haliging apoy, ang kanyang binti, ang kanyang mga paa. At doon sa kanyang kamay ay mayroong isang hawak na aklat na bukas. At yung kanyang kanang paa ay nakaapak sa tubig, at ang kanyang kaliwang paa ay nakaapak sa lupa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang kanyang kanang paa ay nasa tubig at ang kanyang kaliwa ay nasa lupa. Ito ay pangbuong mundo pabalita o mensahe, mga kapatid. Ang dala-dala ng mensahe ng anghel ito ay pangbuong mundong pabalita. Pangbuong mundong mensahe, mga kaibigan, mga kapatid. Dito sa 5, sabi rito, at ang anghel na aking nakita na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa ay itinaas ang kanyang kanang kamay sa langit, 6, at nanumpa sa ngalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, na lumalang ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Ang wika ng anghel hindi na magtatagal. So ito pala yung pabalita, ito yung sigaw ng anghel. May dala-dalang aklat na maliit na bukas. Ang sabi niya, wala ng panahon na. Hindi na magtatagal. Ito po yung mensahe o pabalita ng anghel, mga kapatid. Sa Daniel, pansinin po natin. Dito sa Daniel, meron din pong nabanggit dito na aklat pero nakasarado. Sa 12:4, ang sabi dito, Daniel, ingatan mo muna ang mga salitang ito at isara ang aklat hanggang sa takdang panahon. Marami ang magsasaliksik upang tumuklas ng karunungan. Sabi, Daniel, hayaan mo muna. Sapagkat may panahon o darating ang panahon na ang aklat na ito ay mabubuksan. Hayaan mo muna na nakasarado ito sapagkat pagdating ng panahon, pagdating ng takdang panahon, sabi niya, marami ang sasaliksik at lalago ang kaalaman. Ano po ang tinutukoy o ang pinapatungkulan dito, mga kapatid? Marami po ang sumubok na pag-aralan ang Daniel and Revelation. Higit lalo na yung Daniel 8:14. Ang Daniel 8:14, ito po yung pinakamahabang propesya o hula patungkol sa panahon. Kailan nagsimula ito? Nagsimula ito noong iutos ni Haring Artajerjes na itayo ang sirang Jerusalem. Kailan? Noong 457 BC. At sa pag-aaral po natin, ito po ay nagtapos noong 1844. So marami po ang sumubok na pag-aralan ito. Kaya sabi dito, Daniel, hayaan mo muna. Huwag kang mag-alala. Manatili mo ng bukas yan sapagkat pagdating ng panahon, marami ang mga taong gustong pag-aralan ito at lalago ang kanila. Pansinin po natin, isa sa mga sumubok na pag-aralan ito,
itong si, yan, pansinin po natin. Itong si Joseph Wall. Isa siyang Hodyo na nahikayat. Siya ay nanggagaling sa Episcopal Church. So pinag-aralan nila ito, yung Daniel 8:14, yung 2,300. Tama ang kanilang computation, ang problema, mali ang pangyayari mga kapatid. Sapagkat batas kanilang pag-aral 1844, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, pagkalipas o pagkatapos ng 2,300 ay malilinis ang sanctuary. Sino pa? Ito si Charles Irving. Ito ay isang Roman Catholic. At pangtatlo itong si William Miller, isang Baptist. Biro mo, pinag-aralan nila ito, pero ang sabi ng banal kasulatan, hanggat hindi pa dumating ang takdang panahon, mananatili itong nakasarado. Noong 1798, pagkatapos ng Dark Ages mula 538 AD hanggang 1798 AD, tama-tama naman, naitatag ang Amerika, 1798. So, mula 538 AD hanggang 1798 AD na ipinagbabawal ng mga kapapahan ang pagtuklas o pag-aral ng banal na kasulatan. Pero nung natapos ang 1798, muling nabuksan ang pag-aaral. Naibigay ang Biblia sa sangkatauhan at muling nabuksan ang kanilang kaalaman. So marami ang sumubok, marami ang nag-aaral, pero tama ang kompetisyon, mali ang panahon sapagkat noong 1844, ang sabi nila, darating ang ating Panginoon. Pero noong 1844, ang ating Panginoon pumasok doon sa santuario sa langit, sa pinakakabanal-banal ng dako, at nagsimula yung tinatawag na investigative judgment. Pansinin po natin mga kapatid. Sabi po rito, at ang tinig na aking narinig, basahin po natin, at ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi, humayong ka, kunin mo ang aklat na bukas, na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. At ako'y naparoon at sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kainin mo at papaitin ang iyong tiyan, datapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulo. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot at ng aking nakain ay pumait sa aking tiyan. At sinabi niya sa akin, dapat kang manghula muli sa maraming mga bayan, mga bansa, mga wika at mga hari. Pansinin po natin. Bago dumating ang 1844, sapagkat doon sa Daniel 12:4, nais ni Daniel na maalaman ito. Pero sabi ng anghel, Daniel, hayaan mo muna yan. Sapagkat darating ang panahon, kawakasan. Pagdating ng kawakasan, marami ang mabubuksan ito at lalago ang kalaman. Marami ang magtuklas nito. Sabi niya, hayaan mo muna yan. Ang dami pong sumubok na pag-aralan ito, pero nagkaroon lamang ng tinatawag na the Great Disappointment. Bakit? Sapagkat ang sabi po roon, nung pinakuha sa kanya yung maliit na aklat na bukas, sabi niya, kainin mo. Nung kinain niya, sabi niya, matamis, parang pulot, parang honey.
pero pagdating sa tiyan ay napakabait. Bakit matamis mga kaibigan, mga kapatid? Sapagkat yung mga taong pinag-aralan ang 2,300, yung Daniel and Revelation, talagang napakatamis pakinggan sapagkat ang mensahe ay Second Coming 1844. Napakatamis. Sapagkat ang mensahe ng mga taong ito, 1844, ay darating si Kristo. Pero napakatamis. Pero sabi po, dating sa tiyan ay makakaramdam sila ng pait. Bakit mapait? Sapagkat 1844, hindi nangyayari ang pagbabalik ng ating Panginoon sapagkat 1844, si Kristo pala ay pumasok sa santuaryo sa langit. Kaya pala sabi, Daniel, hayaan mo muna yan. Sapagkat darating ang panahon na talagang yan, ang aklat na yan ay mabubuksan. So ano mga kapatid? Ang sabi roon, nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di mangmamaliw na mabuting balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya na malakas, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sabi sa Revelation 14:6-7. Pagkatapos ang ating Panginoon 1844 umakyat, pumasok doon sa most holy place, sa santuaryo sa langit, nagpasimula ang tinatawag na investigative judgment o paghuhukom. Sabi dito, mga kapatid, gaano na ba tayo kalapit ang ating Panginoon ngayon? Gaano kalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon? Ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Matthew 24:36, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay wala nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak kundi ang Ama mo. Ang sabi ng banal na kasulatan sa pagbabalik ng ating Panginoon, wala nakakaalam kahit ang anak, kahit ang anghel kundi ang Ama mo. 1844, nung dumating ang 1844, ang aklat ay nabuksan, nagkaroon ng tinatawag na the Great Disappointment, kabiguan, sapagkat pinag-aralan nila hindi pa dumating yung 1844. Napansin po natin, sa panahon ng Dark Ages, 538 AD hanggang 1798 AD, ipinagbabawal ng mga kapapahan ang pagtuklas o pag-aral ng banal na kasulatan. Pero nung dumating ang 1798, na itatag ang Amerika naman nagsimula na i-imprinta o ibalik ang may kalayaan na pag-aralan o tuklasin ang buong katotohanan sa banal na kasulatan. Marami ang parot parito, lumago ang kalaman, pero hindi nila lubos na unawaan ito sapagkat hindi pa dumating ang 1844. Nananatili pa bukas. Nakikita po natin. Pero nung dumating, nagsimula na po yung pagsasaliksik o pag-aaral. Pero katulad nila ni William Miller o iba pa, nagkaroon ng tinatawag na the Great Disappointment sapagkat hindi pa dumating yung 1844. Pero nung dumating ang 1844, yung sinasabi sa Daniel 12:4, Daniel, hayaan mo yan, manatili mo ng sarayan, sapagkat yan ay mabuksan pagdating ng panahon. Sa huling kawakasan, ang tinutukoy po dito yung katapusan, yung pinakamahabang hula patungkol sa panahon. 1844, pagkatapos nun wala na. Sapagkat ang ating Panginoon ay pumasok sa santuaryo sa langit, sa most holy place, sa santuaryo sa langit. Simula noon, nagpasimula yung tinatawag na investigative judgment. At hindi natin alam kung kailan bababa o babalik ang ating Panginoon. Kapag ang Panginoon ay magtapos ang kanyang paghatol, siya ay tatayo at bababa
yan ay panahon ng sikat kami. So sabi ko ito, ang sabi sa Matthew 24:32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos, kapag nananariwa at nagdadahon ang mga sanga nito, alam ninyo malapit na ang tag-araw. So kakaiba ito yung puno ng igos. Malaman natin kapag tag-araw na sapagkat magkaroon na ng mananariwa na yung mga dahon nito. Sa atin naman dito may mga puno tayo, pagdating ng tag-araw, mawawala ng mga dahon. Pero ito, pagdating ng tag-araw, magsimula ng mananariwa ang mga dahon. 33, gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyo malapit na ang panahon pagparito ng anak na. So may palatandaan. Ang Diyos ay nagbigay ng palatandaan upang malaman natin kung kailan mangyayari ang lahat na ito. Ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng eksaktong araw, oras, pero nagbigay siya ng panahon o palatandaan para malaman natin kung anong panahon darating o babalik ang ating Panginoon. Ito, pansinin po natin. Sa 1 Tesalonica 5, talatang 1, sabi po dito, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. 2, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Sabi niya, hindi na kailangan pang isulat ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon, sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay parang magnanakaw. 3, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Alam po ninyo, walang magnanakaw na sabihin niya, mamayang alas 10, maghanda ka sapagkat ako'y magnakaw. Kadalasan tayo ay nabubulaga sapagkat hindi natin alam kung kailan sasalakay ang magnanakaw. Naalala ko noon sa amin, halos sunod-sunod, ninanakaw yung mga manok. Ang ginagawa ng tatay ko noon, meron kaming airgun o yung tinatawag na dibumba. So doon siya nakahiga sa gilid ng aming bahay, binutasan niya at inaabangan niya tuwing gabi. So sunod-sunod, gabi-gabi, binabantayan niya sapagkat ang sabi niya kapag makita daw niya ay papatayin niya yung magnanakaw. Pero wala, tahimik. Hanggang sa para bagang nawala na siya ng gana. Hanggang sa para bagang hindi siya nakapagbantay sa gabing yaon, nakakatulog siya, muli na namang sumalakay ang magnanakaw. So ganyan ang ugali ng magnanakaw. Kaya sabi po rito, kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Yung hindi natin inaasahan. Wala sa isip po natin. Biglang darating ang mga bagay na hindi natin inaasahan. At ang sabi pa, hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito o ang pagdating ng ating Panginoon ay hinalintulad sa isang pagsumpong nagdadaramdam ang isang babaeng manganganak. Bakit hinalintulad dito ang isang babaeng buntis o isang babaeng manganganak? Sapagkat ang babaeng manganganak, alam niya kung kailan ang buwan ng kanyang kapanganakan. Alam niya kung kailan ang buwan ng ikasyam. Halimbawa, ang kanyang kapanganakan ay buwan ng January. Pagdating ng January, alam niya na ito ang kanyang kapanganakan. Sapagkat kumpleto na ang buwan ng kanyang tiyan. Pero ang tanong mga kapatid, alam ba ng babaeng ito kung anong oras, anong araw siya manganganak? Hindi. Alam natin kung anong buwan, pero ang nakakalungkot, hindi natin alam kung anong pitsa o anong araw. Ganon din ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, maghanda, magpuyat, sapagkat darating ang ating Panginoon sa oras na hindi natin inaasahan. Pero ang sabi na dito, sa talatang 4, ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Ano sabi niya doon sa mga taong nabubuhay sa liwanag o sa katotohanan? Sabi niya, hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Doon pala sa mga tao
na nag-aral ng salita ng ating Panginoon, naghanda, nagpuyat, pinag-aralan ang propesya sa pagbabalik ng ating Panginoon, ay hindi tayo mabubulaga na parang magnanakaw. Sabi niya rito, ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Alam natin ang katotohanan, nag-aral tayo ng propesya, pinag-aralan natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon, na darating na parang magnanakaw. Ang 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kapag ang tao ay nadatna ng ating Panginoon na parang isang magnanakaw, tiyak, ang tao ito ay hindi ligtas. Sapagkat ang sabi po rito, sabi niya, hindi kayo mabibigla sapagkat hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Kayo ay nasa panig ng kaliwanagan. Ibig sabihin, alam natin, sapagkat ang Diyos ay nagbigay ng mga hula, nagbigay ng mga palatandaan. May eksaktong panahon. Ang problema, hindi natin alam kung anong oras o pitsa. Kaya sabi niya, magpuyat, maghanda sapagkat darating ating Panginoon na hindi natin inaasahan. Pero alam natin, sapagkat ipinahayag niya, ipinapaabot niya sa atin kung anong mga panahon sa pamamagitan ng palatandaan. Sabi, kaya nga, kailangan tayo manatiling isip, laging handa at malinaw ang isip, tulad ng iba. Sabi po rito, ang Diyos ay mayroon talagang laging eksakto panahon. Ang hula ay mayroon eksaktong panahon kung kailan mangyayari o kung kailan magaganap. Halimbawa, ang sabi dito sa Galatia 4:4, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sabi, dumating ang takdang panahon, sapagkat mayroon talagang takdang panahon na ibinigay ang Diyos. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ang kapanganakan ng ating Panginoon, ito ay matagal nang isinaan o isinulat o nakahula sa banal na kasulatan. Sabi doon sa Isaias, Nubisayas, di ba? Mayroong isang babaeng birhen magbubuntis, manganganak ng isang lalaki at tawagin Emmanuel. So dumating sa punto at dumating sa panahon, ang takdang panahon ay dumating at ang ating Panginoon ay pinanganak sa pamamagitan ni Birhen Maria. So may takdang panahon. Kahit ang kanyang kamatayan. Sabi ito, sa Daniel 9, talatang 24, ito po yung hula patungkol sa napakahabang, ito yung 70 taon na ibinigay sa bansang Israel upang wakasan ang kasalanan. Itigil ang pagsalansan. 70 weeks. 70 weeks. 490 years. 70 times 7 equals 490 years. Sapagkat ang isang araw ay isang taon. Kailan simula? 457 BC hanggang 34 AD. 34 AD, ang kauna-unahang Diakono na nagiging martir, binato. Tinanggihan nila ang mensahe ng Diyos at ang Ebanghelyo ay ibinigay sa mga Hintil. Nagtapos ang pagiging bayan ng Diyos. 34 AD. 70 taon ibinigay, nangyayari ito mga kapatid. Ano pa? Juan 2:4, at sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Nung nagkaroon ng kasalan sa Kana, so naubos na yung alak, ang sabi ni Maria, Panginoon, ito na siguro ang panahon para gumawa ka ng pinakamagandang alak. Nakakahiya. Nasa kalagitnaan tayo ng kasiyahan o kasalan.
Pero sabi natin Panginoon, huwag mo akong pakialaman sapagkat mayroon talagang oras o panahon na hindi pa yung aking panahon. Pero dahil sa pakikiusap ng isang ina, ang ating Panginoon ay gumawa ng pinakamasarap na pan. Ano pa? Dito po sa Juan 19, talatang 30. Nang maisip-sip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, kahit ang kamatayan ng ating Panginoon, di ba? Yung 70 weeks, ang sabi roon, tinapyasan, kinuha yung 69 weeks. 69. Sabi doon, magbilang ka mula 457 EB, kukunin yung 69, hahantong ka sa bautismo ng ating Panginoon. Mayroon pang isang linggo na tira. Kasi ang 70 weeks, kinuha ng 69, mayroon pang isang linggo para magiging 70 weeks. Yung isang linggo, sabi roon, sa kalahati ng isang linggo, yung isang linggo na titira, yung kalahati nun, sabi niya, ititigil ang handog o hain. Tama-tama naman, 31 AD, ang ating Panginoon ay ipinako sa cross. Naganap, nangyayari, natupad, sapagkat mayroon talagang takdang panahon. Pero tandaan po natin mga kapatid, sabi po dito, sa Biblia kasi, pag prophetic rolls, ito ay, ang sabi po sa banal na kasulatan, kung basahin po natin, yatapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito na, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Kung ang pag-usapan natin sa langit, ang isang araw, ang katumbas nun ay 1,000 taon. Pero sa lupa naman, pag sa lupa lang, ang isang araw ay 1 taon. Sabi doon sa Ezekiel 4:6, pagkatapos bumiling ka sa kanan upang dalhin ang kaparusahan ng Huda sa loob ng 40 araw. Bawat araw ay katumbas ng 1 taon. Di ba? Pero ang pag-usapan natin ay sa langit, ang isang araw ay katumbas ng 1,000 taon. Mga kapatid, ang ating sanglibutan, ang ating mundo, o ang sangkatauhan ay nilalang, nilikha ng Diyos sa loob lamang ng 6 na araw. Tinapos niya sa loob ng 6 na araw. Pagdating sa ikapito, ang Diyos ay wala nang ginawa sa pagkatapos na. Ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw, binukod niya ito, binasbasa niya, pinagpara niya, at nagpahinga siya. Nag-iwan siya ng halimbawa upang sundan natin. Mayroong tinatawag na weekly Sabbath. Ibig sabihin, sa loob ng 1 linggo, mga kaibigan, mayroon lamang 7 araw. Mga kapatid, nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan ito, sa pamamagitan ng ating magulang Adan at Eva, nais bigyan ng solusyon o tapusin ng Diyos ang kasalanan ito sa loob lamang ng 6 na araw. O katumbas siya ng 6,000 taon. Meron po ba tayong patunay? Paano po natin malaman kung kailan babalik ang ating Panginoon? Bagamat hindi siya nagbibigay ng eksaktong oras, pitsa, araw, pero nagbigay po siya ng mga palatandaan o kaganapan at panahon para malaman natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sa Biblia, mayroon pong binabanggit na 1,000 years. Ano ito? Ang 1,000 years, ito po yung bakasyon ng mga banal sa langit. Kailan magsimula? Sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang lahat ng mga nangamatay na matuwid, mabubuhay, at kasama yung mga taong hindi nakaranas ng kamatayan, dadalhin sa langit, magbabakasyon sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos sa 1,000 taong bakasyon sa langit, bababa ang bagong Jerusalem, kasama ang mga banal, at dito na maninirahan
kasama ng ating Panginoon. At meron ding binabanggit mga kapatid sa banal na kasulatan, paano natin malalaman kung kailan magtatapos ang 6,000 years. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, solusyonan, bigyan ng solusyon ng Diyos at tapusin niya ang kasalanan ito sa salibutan. 6 na araw o 6 na o 6,000 years. May mga nagsasabi o mga nag-aaral na every 2,000 years mayroong kaganapan o mayroong nagaganap. Sa panahon ni Noe, sa panahon ng paglalang hanggang sa panahon ni Noe ay 2,000 years. Sa panahon ni Noe hanggang sa panahon ng ating Panginoon ay 2,000 years. So naniniwala sila na noong 2,000, year 2000, ay eksakto pong 6,000 years ang edad ng sanlibutan. Sapagkat yun ang yun ang kanilang pag-aaral. So, pagdating ng 6,000 years, ang ibig sabihin, dapat may mangyayari. Kukunin ang mga banal upang magbakasyon sa langit sa 1,000 taon. Yun yung pang 7,000 years, yung 1,000 years. Habang ang mga banal sa langit sa loob ng 7,000 years o sa loob ng 1,000 taon, ay 1,000 taon, ang lupa naman ay magpahinga. Kasama si Satanas. Si Satanas ay nakatanikala, nakagapos. Hindi ito literal na kadina, kundi siya ay ginapos ng panahon sapagkat si Satanas sa loob ng 1,000 taon ay nananatili sa lupa na nag-iisa, walang makakausap. Sapagkat ang lahat ng mga tao ay patay. Yung mga masama ay patay. So, paano po natin malalaman ito? Sabi po rito, ito, buksan po natin. Dito po sa Magandang Balita Biblia, meron pong binabanggit dito na 6,000 years. Dito po, Exodo 24, talata 16. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kapangyarihan ni Yahweh. 6 na araw itong nababalot ng ulap. Nang ika-7 araw, si Moses ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Noong ang ating Panginoon ay bumaba doon sa bundok ng Sinai, ang sabi po roon, sa loob ng 6 na araw, ang bundok ay nababalot ng ulap. Sa loob ng 6 na araw. Ibig sabihin, sa loob ng 6,000 years, ang sanglibutan ito ay lipos ng kasalanan. Natakpan. Pero pagkatapos, ang sabi nito, pagkatapos ng 6 na araw, ng bundok ng Sinai ay punong-puno ng ulap sapagkat ang presensya ng Diyos ay naroon, tinawag si Moses paakyat. Yan ay kumakatawan sa sikan kanan. Sapagkat ang 6 na araw katumbas na 6,000 taon. Meron pa. Dito po sa Josue, sa 3 hanggang 4. Ito po yung ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho. Minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Nasabi nating Panginoon, ikaw at ang iyong mga kawal, mga sundalo, paligiran niyo ang Jericho. Isang araw, isang bisis lang. Gagawin niyo yan sa loob ng 6 na araw. Pagdating sa ika-7 araw, lilibot kayo ng 7 bisis. At sisigaw kayo ng sabay-sabay malakas. Kasama ang inyong mga trumpeta. At pagkatapos ng bubuho ang Jericho. Ang siyudad ng Jericho, ito yung siyudad na matagpuan sa Promised Land o sa ibang pangako, sa Canaan. Na kinakailangan nila itong tibagin. Ang ibig sabihin, 6,000 taon ang kasalanan ay kasama natin. Nasa paligid natin. Pero pagkatapos ng 6,000 taon o 6 na araw, darating ang ating Panginoon.
makakarating tayo sa promised land na ibigay ng Diyos sa atin. So may significant po yan mga kapatid. Dito naman sa Matthew, meron pong palatandaan dito. Sabi rito, makikita po natin dito yung pagbagong anyo ng ating Panginoon na kung saan dinala niya ang kanyang tatlong alagad, si Pedro at si Juan at si Santiago. Habang, sabi rito, sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan. Matthew 16, talata 27, ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel, sa panahong yaon gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. 28, sinabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Sabi niya, mayroong ilan dito sa inyo ngayon, mayroon akong kasama dito ngayon, na sa pagbabalik ng ating Panginoon, hindi sila makakaranas ng kamatayan. Magiging saksi sila sa pagbabalik ng anak ng tao na bilang hari. Ilang taon na ang nakalipas mga kapatid? Ang ating Panginoon ay umakyat na sa langit at ang kanyang mga alagad ay matagal na namatay. Pero sabi niya, mayroong ilan sa inyo dito. May mga tao na kasama ko ngayon na makikita nila ang anak ng tao ay pumaparito bilang isang hari. Kailan nangyayari ito? Yan. Pansin po natin sa talatang Matthew 17, talatang 1. Pagkaraan ng 6 na araw, pagkatapos daw ng 6 na araw, pansinin po natin, nung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sabi niya, may ilan sa inyo rito na bababa ang anak ng tao bilang hari, hindi makakaranas ng kamatayan at makikita nila ang ating Panginoon bilang hari. At pagkatapos ng 6 na araw, dinala niya ang kanyang tatlong alagad doon sa mundo. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan, at sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila ay naroon, nakita nila nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuputing parang busilag ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moses at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. So habang pinagmasdan ng tatlong alagad nito ng ating Panginoon ay umakyat sa bundok, maya-maya nakita nila ang ating Panginoon ay nagliliwanag ang kanyang mukha na parang araw. Nagbagong anyo ang ating Panginoon at nakita nila si Elias at si Moses na nakatayo kasama ang ating Panginoon. Ang pagbagong anyo ng ating Panginoon sa bundok ng kapatid, ito ay ang kahulugan nito. Ang kahulugan po nito, walang iba kundi ang pagbabalik o sikan kami ng ating Panginoon. Pagkalipas ng 6 na araw, umakyat ang ating Panginoon sa bundok at nagbagong anyo kasama si Moses at si Elias. Bakit kasama si Moses? Bakit kasama si Elias? Sapagkat sa pagbabalik ng ating Panginoon mga kapatid, ang sabi roon, may mga taong mapalad na hindi makakaranas ng kamatayan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At doon naman sa mga taong namatay, pero bago sila namatay, nakilala nilang ating Panginoon, ay mayroon silang pag-asa. Ang pag-asa nila ay mayroong pagkabuhay na maguli sa mga patay at sila din ay babangunin at dadalhin kasama ng mga tao na bubuhay at magbakasyon sa langit sa loob ng 1,000 taon. Sapagkat si Moises, siya ay nag-represent doon sa mga taong naligtas na nakaranas ng kamatayan. Si Elias ay kinuha ng isang karong apoy at hindi na siya natagpuan. Si Elias ay hindi nakaranas ng kamatayan. Si Elias naman ay kumakatawan doon sa mga taong mapalad na datna ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. So, ibig sabihin, ang Matthew 17, talatang 1, ito ay may kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya tama ng ating Panginoon. Sabi niya, mayroong ilan sa inyo dito na hindi makakaranas ng kamatayan, magiging saksi sila, makikita nila ang pagbabalik ng ating Panginoon bilang hari.
At ito ay pinapakita doon sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon sa mundo ng sila. Ibig sabihin, pagkatapos simula na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ni Adan at Eva, tatapusin niya ito sa loob lamang ng 6,000 years. Sikat kami. Kaya ang tanong mga kapatid, paano natin malaman kung kailan? Kung kailan magtatapos ang 6,000 years? Dito, meron din binabanggit ang banal na kasulatan. Yan. Meron din binabanggit dito na 4,000 years o 4 na araw. Pagka malaman natin ito, pag makuha natin ito, malalaman na rin natin yung kung kailan magtatapos ang 6,000 years. Buksan po natin ang Exodo 12, talatang 1. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, talatang 2, ang buwang ito ay magiging sa inyo ay pasimula ng mga buwan. Siya magiging unang buwan ng taon sa inyo. So ito ay buwan ng Nisan. Unang buwan ng taon. Ang tawag nila ay Nisan. Kung sa panahon natin ngayon, ang unang buwan ng taon ay January. Sa kanila naman ay Nisan. Unang buwan ng taon. Pero ang sabi niya, sa ikasampung buwan ng unang buwan, sa ikasampung araw ng unang buwan. Sabi dito, sa talatang 3, salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsikuha sila sa ganang kanila bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sambahayan. Sabi niya, sa buwan ng Nisan o unang buwan ng taon, sa ikasampung araw, magsikuha kayo ng mga batang kordero, 1 taon ang gulang. Walang kapintasan, walang sakit, hindi pilay. At ang sabi niya dito, sa talatang 5, at inyong, talatang 4, at kung ang sambahayan ay napakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. 5. Ang inyong kordero pipiliin ay walang kapintasan, walang sakit, walang pilay, isang lalaki na 1 taon, 1 taon. Inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing man. Ibig sabihin, pwede kang kukunin mo sa tupa, pwede rin sa kambing. Ano ang gagawin nila? At inyong alagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito. Ibig sabihin, sa buwan ng Nisan o unang buwan ng taon, pagdating sa ikasampung araw, magsikuha kayo ngayon ng bata, tupa o kambing man, 1 taon ang gulang. Walang sakit, walang kapintasan, walang pilay. Alagaan ninyo ito sa loob ng 4 na araw. Mula 10 days hanggang 14 days. Sabi dito, sa 6, at inyong alagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito at papatayin ang buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. Ibig sabihin, aalagaan mo mula 10 days ng buwan ng Nisan, aalagaan nyo ang tupa. Pagdating ng 14 days, 4 na araw siya mananatili sa sambahayan ng Israel, papatayin ito. Sino ang kumakatawan sa tupa, mga kapatid? Juan 1:29, narito ang tupa, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng tao. So ang kordero ay kumakatawan kay Kristo, na siya nag-alis ng ating mga kasalanan. So ibig sabihin, 4 na araw o 4,000 years sapagkat ang isang araw ay 1,000 taon sa Panginoon. 4,000 years. Nagsimula ang kasalanan, nagsimula ang pagbilang ng 4,000 years noong pumasok ang kasalanan sa ating magulang Adan at Eva. Doon nagpasimula ang pagbilang ng 4,000 years. Pagkatapos daw ng 4 na araw o 4,000 years, papatayin ang kordero. Kailan ipinako sa krus ang ating Panginoon bilang kordero ng Diyos? Sang-ayon sa hula, ang ating Panginoon ay ipinako 31 AD.
31 AD ipinako ang ating Panginoon. Ibig sabihin, noong 31 AD, eksakto po 4,000 years. Sapagkat ang sabi, mula ika-10 araw ng unang buwan o araw ng buwan ng Nisa, kukuha kayo ng batang tupa o kambing, alagaan nyo, 4 na araw. Pagdating ng ika-14 o 14 days, papatayin nyo ang tupa. At ang tupang ito walang iba kundi ating Panginoon. Kailan ipinako sa krus ang ating Panginoon? 31 AD. Ibig sabihin, nagsimula ang 4,000 years noong pumasok ang kasalanan sa ating magulang Adan at Eva. At nakumplito po yan, nagtapos po yan noong ang ating Panginoon ay ipinako sa krus 31. So meron na po tayong 4,000 years. Ang sabi ng banal na kasulatan, tatapusin ng Diyos ang kasalanan ito sa loob ng 6,000 years. Kailan nagtapos ang 6,000 years? 31 AD, ipinako ang ating Panginoon, eksakto, 4,000 years. Dagdagan na lang natin ang 2,000 para mag 6,000 years. Kailan? Magtapos po ito na 2031, ang 6,000 years. Ang sabi ng banal na kasulatan, pagkatapos ng 6,000 years, bababa ang ating Panginoon at magbakasyon sa loob ng 1,000 taon. Yun yung pang 7,000 years. Sapagkat ang ating sanglibutan ay tinapos lamang sa loob ng 6 na araw at pag 7 ay nagpahinga ang ating Panginoon. So ang isang linggo, meron lamang 7 araw. Pagkatapos ng 6,000 years, kukunin ang mga banal, dadalhin sa langit, magbakasyon sa loob ng 1,000 taon. Yung 1,000 taong bakasyon, pahinga sa lupa, yun ang pang 7,000 years. At pagkatapos ng 7,000 years, bababa ang ating Panginoon, kasama ang mga banal, bubuhayin ang mga nangamatay kay Kristo, bubuhayin ang mga nangamatay na masama, at tatanggap sila ng parusa na dagat-dagatang apoy. Yan ang ikalawang kamatayan. Diyan po winakasan ng Diyos ang kasalanan. Tinapos niya sa loob ng 1,000 o 7,000 years. Nakita po natin. Ang ibig sabihin pala mga kapatid, anong taon na po tayo? Kung 31 AD, eksakto 4,000 years, ang ibig sabihin, dagdagan na lang natin ang 2,000 years para mag-eksaktong 6,000 years, hahantong po tayo sa 2031. Mga kapatid, ayaw kong sabihin na sa 2031 darating ang Panginoon. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, walang nakakalam kahit sino. Ang anghel, ang anak, kundi ang Ama. Pero sabi niya, magpuyat, maghanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi natin inasahan. Wala siyang ibinigay na eksaktong oras o araw, pero nagbigay siya ng mga palatandaan. Mayroon siyang mga hula, may mga propesya para malaman natin kung anong panahon. Sabi kanina sa binasa natin sa 1 Tesalonica 5, doon sa mga taong nasa katotohanan, nasa panig ng Diyos, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi para magnanakaw. Bakit? Sapagkat alam nila kung anong panahon. Parang babaeng mga anak. Alam ng isang babae kung kailan ang kanyang kapanganakan. Pagdating ng kanyang kapanganakan, ang buwan na ito, alam niya na ito ay kanyang kapanganakan, pero hindi niya alam kung anong oras o anong araw. Tayo ganun din. Ibinigay ng Diyos ito sa atin. Pagdating ng 2031, alam natin, tapos ang 6,000 years. Mga kapatid, hindi natin alam kung anong oras. Hindi natin alam kung anong araw darating ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, maghanda kayo, magpuyat, sapagkat darating ang anak ng tao na hindi natin inaasahan. Manalangin. Ang ating panahon ay napakalapit na.
yung nangyayari sa panahon po natin ngayon mga kapatid ay nagpapatunay at nagpapakita lamang na ating Panginoon ay napakalapit. Wala nang panahon. Panahon na para magbalik loob at tanggapin natin ang ating Panginoon.